Sa mundo po ng crypto, mahalagang matuto kung kailan dapat bumili at magbenta upang mapakinabangan ang bawat pagkakataon. Ayon po kay Crypto Amsterdam, isa po siyang kilalang crypto chartist, ang bawat pagbaba ng presyo ni Shiba Inu ay isang oportunidad upang makabili pa ng mas maraming tokens. Ipinapayo niya na ang mga pag-dip o pag-slide ng presyo nito ay hindi dapat katakutan kundi tingnan bilang investment opportunity. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit inirekomenda ni Crypto Amsterdam ang pagbili ng Shiba Inu sa bawat dip. Ano ang makikita sa kanilang technical analysis? Paano ba natin maiintindihan ang konsepto ng mini cycle structure at macro range high? Kaya ayan po, alamin natin ang posibleng epekto nito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng SHIB, lalong-lalo na po para sa atin na mga Pinoy crypto traders at investors dito kay SHIB. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ang tanong po natin dito ay bakit nga ba dapat bumili sa bawat pag-dip ni Shiba Inu? Ayon po kay Crypto Amsterdam, ang bawat pagbaba ng presyo ni Shiba Inu ay isang mahalagang pagkakataon para bumili. Ipinapaliwanag ng analyst na noong September 30 ay natukoy po niya ang tinatawag na stage 4 sa mas mataas na time frames sa chart ni Shiba Inu. Isang sinyalis na may posibilidad ng pag-angat ng presyo. Matapos ito ay nagkaroon ng isang tinatawag na mini cycle structure na siyang nagtulak kay SHIB papunta sa tinatawag naman na macro range high. Ayan. Mahalaga ang pag-unawa sa mga cycles na ito sa crypto charting. Sa madaling salita, ang mini cycle structure ay tumutukoy po sa pattern o sequence ng presyo ni SHIB bago umabot sa bagong high. Sa technical analysis, ito ay tanda na ang market ay gumagawa ng patterns na nagpapakita ng direksyon ng presyo. Ayon kay Crypto Amsterdam, ang bawat dip o pagbaba ay dapat samantalahin dahil posibleng magpapatuloy pa ang upward trend nito. Ngayon ay ano naman po ang mga sinyalis na dapat abangan ng mga investors? Sinasabi po ng analyst na may dalawang mahalagang senyales na dapat pong abangan ang mga investors. Unang-una ay ang break above sa corrective minimum range level na 0.25. At ang ikalawa naman ay isang false breakout. Sa madaling salita, dapat tayong maghintay na mag-break or mabasag ang isang mahalagang resistance level upang mapatibay ang upward movement ng presyo ni SHIB. Kapag naabot at napagtagumpayan ang level na ito, ay magbibigay po ito ng signal na ang trend ay malakas at may posibilidad na magtutuloy-tuloy sa pag-angat. Ngayon ay ayan po yung chart. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang November bull run sa pagtaas naman ni Shiba Inu? Ang kasalukuyan pong November bull run na tinatawag po ni Ginoong Satoshi Kusama bilang Growvember ay nagdala po ng malakas na momentum sa mga cryptocurrencies, lalo na po kay Shiba Inu. Ang muling pagkapanalo po ni Pangulong Donald Trump sa bansang US na kilala bilang pro-crypto ay nagbigay din ng pag-asa para sa mas maayos at mas suportadong crypto regulations. Bilang resulta, tumaas po si SHIB ng 59% ngayong buwan. 64.4% naman itong nakaraang linggo at umabot po sa 182.7% na pagtaas sa kanyang year-to-date. Dahil po sa bullish na galaw ng market, si Shiba Inu ay pumalo na po sa top 10 cryptocurrencies base po sa market cap.
at kasalukuyang nasa pang-10 position po na may valuation na $17.09 billion. Ayon po sa isang crypto analyst na si Ginoong Oscar Ramos, may posibilidad na umabot ang market cap ni SHIB sa $100 billion kung magpapatuloy ang momentum nito. Kung mangyayari po ito ay maaring umabot ang presyo ni SHIB sa presyong 30 digits 1697, kung saan ay isang matinding pagtaas mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto naman nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, ang patuloy po na pagtaas ni SHIB ay nagdudulot ito ng ilang mahalagang oportunidad at mga konsiderasyon. Unang-una ay oportunidad na makabili po sa murang presyo. Kung susundin ang rekomendasyon ni Crypto Amsterdam, ang bawat pagbaba ng presyo ay dapat ituring na oportunidad. Ito po ang tamang panahon para pumasok at bumili ng SHIB sa murang halaga, lalo na kung may long-term view ang isang investor sa potensyal na pag-angat ng presyo nito. Yan, maliban dito ay ang pagsasama po ng SHIB sa diversified portfolio. Dahil sa stable na pagtaas ni SHIB, maaari itong magsilbing magandang bahagi ng isang diversified portfolio. Kung tumaas po ang market cap at presyo ni SHIB, maaari po itong magbigay ng magandang returns para sa mga long-term investors, lalo na kung ito ay maingat na pinag-aralan. At ang panghuli ay potensyal na mas mataas na market awareness dito po sa Pilipinas. Sa patuloy po na pag-angat ni SHIB at iba pang mga crypto assets, mas maraming Pilipino ang maaring maging interesado sa crypto investment. Sa kasalukuyang paglakas po ng awareness sa crypto, posible pong mag-udyok ito sa mga bagong Pinoy investors na mag-explore ng iba't ibang cryptocurrency tulad po ni SHIB. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang bawat crypto investment ay may kaakibat po na risk, ngunit ang rekomendasyon ni Crypto Amsterdam ay nagkakaroon po ng basihan dahil sa kasalukuyang performance ni Shiba Inu at mga fundamental developments nito. Ang patuloy po na pag-usbong ni Shiba Inu bilang isang mahalagang token na hindi lamang nakabase sa hype ay isang magandang indikasyon para sa mga long-term investors. Gayunpaman, mahalaga pa rin na maging maingat, lalo na kung ang pag-dip ng presyo ay dahil sa factors or bagay na pansamantala lamang. Ang bawat dip o pagbagsak ay isang oportunidad, ngunit hindi po lahat ng dips ay may parehong potensyal na magbigay ng returns. Kaya't makakabuting sundin ang mga technical na indicators, technical indicators, at magkaroon po ng tamang risk management strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.